Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Edit. For today's video guys, ang dami nag-comment, ang dami nag-message sa atin sa Blue App, especially dito sa YouTube guys. So, medyo ilang months na din tayo walang upload. Sobrang dahil lang natin ginawa. And for today's video, update ko lang kayo. Hindi lang po kayo yung naka-experience na after magkaroon ng problema yung Facebook, last 5 days or 6 days, no? Bago to ginawa yung video na to, ang daming hindi makalagin sa Facebook, ang daming hindi message sa Messenger dahil nga nagka-problem sa Facebook. So, possible glitch. Pero, ang dami din nag-concern regarding naman sa monetization. So, pag-usapan natin at sino nga ba yung mga naka-experience. And personally guys, sa ating Facebook account is, ang tagal na din natin experience yung ganito. Pero yung mga wala namang problem is naka-experience pa rin ng issues. So, isa nga dito si Christian Rancap Basco. So, nakita ko yung post niya kanina. Sabi ko, ay, may problem ngayon yung Facebook. And ito yung na-encounter niya na problem, no? Ayan, sa main profile yung gamit niya at meron din silang page. Pero i-double check nyo pa rin yung page nyo kung hindi affected or kung mga main profile lang yung affected nito. Your ability to earn is limited. Your profile lost access to some monetization tools because your content was flagged by our technology. If you're flagged again, you could lose access permanently. So, nakakatakot to, lalong-lalo na kung hindi kayo familiar na paano ito i-appeal, paano nga ba mag-send ng appeal kay Facebook. So, once na nakareceive kayo nito, unang isipin nyo, i-check nyo muna yung mga previous posts natin. So, pag-usapan natin mamaya yung ways o yung dapat natin tandaan or solution dito sa na-encounter natin na monetization status. So, ito yun, yung under nito. Ano nga ba yung affected dito? Hindi tayo syempre kikita ng pera or amount dito sa content monetization. Pati na rin sa star, subscription. Actually, lahat ng tools is affected. So, lost access talaga. Okay? So, makikita din natin dito yung mga sample video na meron siyang red icon tapos may issue. Meron kasing option dito eh. Ang option lang talaga dito is para bumalik yung monetization is i-delete mo lahat po yung may pula na yan. Okay. Ginawa ko na yan dati is nawala naman talaga yung tawag dito, demonetization or yung status. Pero yun nga lang, sayang lang talaga yung mga video, lalo na kung nag-earn na siya or nag-earn, 'di ba? So, active. Pero before nyo siyang i-delete, make sure, i-double check nyo muna kung talagang wala ba siyang issue. Okay? Meron namang appeal yan. Ang gagawin nyo is, ikakopy nyo yung link per reels or per video, tapos i-appeal nyo siya. So, meron tayong separate video content na yan. So, ilalagay ko na lang dyan sa may description, sa may ibaba, or sa susunod na video para ma-appeal nyo siya. Pero I suggest, before nyo siyang i-delete, double check nyo muna. Baka wala naman talagang problema, so pwede nyo siyang i-appeal. Pero kung under naman yan talaga ng mga policy ni Facebook at nagkaroon ng issue, like for example, yung mga yung may mga videos na medyo alam nyo na, against sa policy ni Facebook. So, ang dami na yan. Alam nyo na yan. Ang dami na nag-content yan. Ano yung mga bawal kay Facebook. So, wag nating ipopost yun. So, ngayon, ito yung isa natin ginawa guys, no? Na ways, paano nga ba tayo makakapag, ayan, appeal or paano nga ba yung mga dapat nating gawin. So, ito yung Facebook monetization guide, no? 2025 to 2026. Actually, dati ko pa ito na content. So, pakita ko lang sa inyo ulit. Bakit sobrang dami ngayon no na creators na na-demonetize? Possible, number one na hint ko dito is nagkaroon talaga ng glitch sa Facebook. So, hayaan nyo muna, gawin nyo lang, upload pa rin kayo ng upload ng quality. O, di ba? Para at least ma-restore yung ating Facebook page or profile. So, have you recently seen this warning on your Facebook professional mode or pages? So, ito yung karaniwang nakalagay. Your ability to earn is limited. Your profile lost access to some monetization tools. Some of your content is not earning. So, ito yung makikita natin doon sa ating monetization tab sa page or sa profile. So, hindi lang kayo nag-iisa. So, ang dami.
At affected dito yung content monetization. Under ng content monetization, yung long form video, short form video, yung stories, tapos yung photo. Yun, affected. Pati stars, subscription, and yung storefront earnings. Okay? Hindi lang kasama dito kung affiliate kayo, pwede kayong kumita pa rin sa affiliate. Okay? So, ito yung isa sa kinakatakutan or nagiging worry, lalo-lalo na ng mga newbie creator. So, bago nyo po i-delete yung mga video, ito muna yung mga dapat nating tandaan. Bakit nangyari ito? Si Facebook is AI moderation system. So, AI na kasi ginagamit niya, di ba? Si Facebook is nag-lay off talaga ng maraming tawag dito, individual reviewer. Pero ngayon, ang nagde-detect na ng mga monetization issue ng mga creators is mostly AI na talaga. Kaya talagang kapag nagkaroon ng glitch, possible, madadamay yung mga healthy account natin. So, huwag kayong mag-worry muna. So, meron din ako nakita ng mga ibang video dito sa Facebook is bumalik din naman yung monetization na after ng ilang linggo or ilang araw. Okay? So, i-double check nyo, even wala tayong ginagawa or in-upload na against na policy or violation, Facebook may automatically flag content that appear to eto, si AI, nade-detect niya. So, sample, ide-detect ni AI, reuse from other creators. Kung tayo po ay nagre-review or tawag dito, nagko-commentary, lalong-lalo na ng mga issue ngayon. So, baka po, na-detect yan ni Facebook na reuse from other creators. 'Di ba? Kung walang added value doon sa reuse content na kinuha natin, tapos nilagyan natin ng commentary, nade-detect pa rin yan as reuse content. Yung low quality or unoriginal content, so ang dami po niyan na nag-upload na ng mga na-upload na previously, lalo-lalo na sa page. Dahil sa Facebook ngayon guys, nade-detect na po niya kung kailan yan in-upload, kung may similar uploaded video na yan. Nade-detect na yan ni Facebook. So, pwede tayong ma-plug dyan, lalong-lalo na kung hindi sa inyo yung video. Misleading or engagement tactic. So, ayan. Dahil po yung page po natin is matagal na din siyang demonetize, wala na tayong content monetization, ang main focus ko na lang ngayon guys is sa pag-affiliate. So, okay lang sa akin na hindi na mag-generate ng earnings sa content or sa mga video, pero sa affiliate is kumikita ako. So, okay lang sa akin kahit maglagay ako ng link ng orange app, black app doon sa video. Yun po kasi is totally bawal din yung kay Facebook, yung overuse of some features. So, pwede po tayong maglagay ng affiliate link kung kayo po ay affiliate na ni Shopee. So, merong collaboration po si Facebook at Shopee na pwede tayong mag-promote ng products dito sa ating pages or sa profile. Yun nga lang, meron po kasing restriction kapag po na-overuse natin yung paggamit ng features na yon. Like for example, admitted tayo na nagkaroon tayo ng mga issues dyan. Lalong-lalo na kapag may nagko-comment ng paano mag-order, instead na iisa-isayin ko sila, ang nire-reply ko na lang yung mismong specific link ng product. So, okay lang sa akin yung guys. Kasi nga, yung mismong Facebook ko is demonetize. Ang way ko lang para kumita ngayon is affiliate. So, doon ako nagpo-focus ngayon. Pero kung kayo naman ay hindi nagkaroon ng violation, huwag niyo pong gagayahin yon. Huwag kayong mag-post ng mga affiliate product na maraming link sa comment section or dun sa descriptions ng video. Doon lang po talaga kayo maglagay dun sa specific way ni Facebook kung saan ilalagay nyo yung link doon sa may option bago nyo i-post yung video. So, doon nyo lang po dapat siya ilagay. Pang-apat, copyright-related issue. So, marami po kasi yan, guys, na-detect na po. Same din po, halos yan ng reuse content. Yung pang-lima, spam-like posting behaviors. So, ayan. Yung madalas mag-comment ng maramihan, madalas yung, alam mo yon, yung heart ng heart, like ng like, or join ng join sa mga groups, or share ng share sa mga groups. Huwag po nating i-misuse yung features na yan. So, huwag natin ma-overuse yung features na yan. Okay? Actually, maraming way eh. Hindi ko lang talaga ma-detect kung bakit nagkaroon tayo ng ganito. Pero,
Ang nakikita ko dito, si Facebook is nagkaroon ng problem talaga. So, gawin na lang natin, wait nyo lang ng ilang linggo or kapag ganun pa rin, wala na tayong option kung hindi i-delete yung mga affected videos. Ganun lang talaga siya, kasimple. Kung hindi natin i-delete yun, remain po yung violation or yung Facebook natin has some issue or video issues. Okay? So, ito yung 5 best solutions to restore your Facebook monetization. Number 1, katulad nga po sinabi ko, delete or edit all flag content immediately. So, review every video na may mark na issue or warning. Katulad ng pinakita ko sa inyo, may kulay pula. Remove content that may contain, number 1, copyrighted music, reuse clips, watermarks from other platform like BlackUp or TikTok or other short form platform. Okay? Unoriginal compilation. So, mas marami yan na nakikita ko ngayon kasi nga ang bilis mag-viral, lalo-lalo na ng mga comedy or entertaining video na nire-upload lang nila sa kanilang pages or profile. So, i-delete nyo na yan bago pa mahuli ang lahat or ma-permanently flag, di ba? Or demonetize yung inyong page. So, number 2, upload only 100% original content. So, Facebook heavily rewards original creators. So, yon. So, ito tulad ng ginagawa natin. Nag-content tayo dito sa YouTube, sa Facebook, so original content. So, meron kasi ngayon mga AI content or generated content, which is talagang, yan na yung palagi ko magdo-dominate siguro sa mga susunod na taon. Kasi nga, halos, ang galing almost identical na mismo yung itsura, pati yung boses nako-clone, 'di ba? Pati yung mga product na pinopromote is nako-clone or nage-generate na gamit yung AI. So, siguro sa mga susunod magkakaroon lang ng konting restrictions or regulation diyan, lalo-lalo na sa pag-upload ng mga AI video. So, siguro yan din yung isa sa nade-detect ngayon ni Facebook. So, yun, make your own videos, your own voice over, your own recording, your own editing style. So, yun po yung 100% original content. Pangatlo, check your monetization policy centered daily. So, palagi nyo i-check yung inyong dashboard. Okay? So, i-check nyo kung may violation, may content issue, ayan, restricted features policy warning para ma-appeal nyo kaagad. Basic lang naman yung pag-appeal. So, don't worry, yung pag-appeal is gumawa ako ng separate video niyan. Paano siya i-appeal? Naglagay din ako ng form. Paano tayo magkakapag-submit kay Facebook or sa support. So, panoorin nyo pagkatapos tong video na to. And number 4, mag-submit ng appeal. So, yung appeal form, ilalagay ko na lang sa susunod na video. Panoorin nyo para makapag-appeal na kayo as soon as possible. Mag-request to review. Explain kung ano yung content nyo, ano yung nature ng content nyo, bakit kailangan niya i-waive ni Facebook. Okay? So, pang-5, mag-post tayo ng high quality video consistent. Consistent kung na-experience nyo na magkaroon ng violation or issue katulad po ng mga nakikita ngayon natin sa mga sikat na creator, continue nyo lang, huwag kayo mawala ng pag-asa. Upload pa rin kayo ng quality reels, long video, or even kung nagla-livestream kayo, make it sure comply po lahat yan sa policy ni Facebook. Okay, consistent upload helps rebuild trust with Facebook system. So, ito naman yung 5 important reminder para sa ating mga fellow creator na dapat nyong malaman or sundin. Never re-upload other people's video. Ayan, di ba? Pangalawa, never use copyrighted music without permission. So, napakahigpit po talaga ng mga music, lalong-lalo na kung ilalagay nyo yan sa inyong video. So, kailangan yung ilalagay natin is yung copyright free or yung mayroong royalty free music. Hindi lang po music, pati po yung sound effect, pati po yung mga clips. Okay? So, pwedeng maging subject po yan ng copyrighted. Okay? So, yun. So, i-check nyo muna yung music kung royalty free or pwede yan talagang gamitin. Actually, meron pa rin naman gumagamit. Yun nga lang talaga, malaki yung chance na magkaroon ng issue yung video kapag po gumamit kayo ng sikat na kanta. So, meron namang way yun kung
gusto nyong i-accept, i-dispute, or i-delete. Tatlo lang option doon. Kung i-accept nyo, meron po yung revenue share na tinatawag. Actually, yung revenue share is mas malaki pa yung cut nung may-ari ng music compared dun sa creator. Pwede nyo i-dispute. Pwede kayong mag-appeal kay Facebook. Yung pangatlo, i-delete nyo na lang yung video para walang violation. So, kayo na po yung mamili. Pero I suggest kung maglalagay kayo ng music sa inyong video, royalty-free or copyright-free music. Pangatlo, never buy fake followers or fake engagement. Ang dami ko kasing nakikita na ganito guys, lalo-lalo na yung sa mga bot, yung sa mga fake pages, no? Para lang dumami yung likes, comments, bibili sila ng likes, followers, at engagement odds. So, nadetect yan ni Facebook as fake engagement. So, medyo mabigat po ito. Usually, ito talaga is nagiging permanent disabled pages. Hindi na talaga mamamonetize. Pang-apat, always follow Facebook community standard. Ayan. Avoid content involving, ito ano lang to, 5 lang to pero marami pa po yan. Pero ito yung mga top na kailangan nyong iwasan, i-upload. Yung may violence, yung may mga, tawag dito, road rage, harmful activities, hate speech, adult content, misinformation. Etong adult content guys, ang dami niyan. So, ang dami ko, nakikita ko yung mga nagme-message sa akin, sir, ba't nagkaroon ng violation? Upon checking, ayan, adult content. So, nagko-content sila na medyo kita na yung mga private, yung mga sensitive parts ng kanilang katawan. 'Di ba? So, yun, lalo-lalo na kung may kasama kayong bata na involved yan sa video, make sure, samahan nyo siya. Okay, wag lang po yung bata yung video nyo. Kasi, ang dami ko din nakita na creator na nagka-problem at nag-message sa atin, sir, ito yung content niya, yung content nila. Tapos, meron silang kasamang bata. So, yun, subject pa rin sa demonetization. Panlima, ayan. So, always create content for real people, not the algorithm. Ito, the best long-term strategy is ito. Valuable content, entertaining content, educational content, authentic content. So, yun. So, kailangan talaga natin mag-effort na kasi sobrang dami ng creators ngayon. Matibay na dito kay Facebook. Kaya kung kayo po ay nag-upload pa rin, make sure, no? Quality, original pa rin yung content na i-upload nyo. At kung naka-experience kayo ng ganitong violation, pwede po kayong mag-appeal, panoorin yung susunod na video para po makapag-send na kayo ng appeal as soon as possible dito kay Facebook para maiwasan natin ang mga susunod pa na issue sa inyong pages or profile. Maraming salamat kung natapos itong video. Don't forget to subscribe at palike naman po itong video natin. At i-comment ko po dyan sa pin comment yung ating appeal form para ika-copy at makapag-submit na kayo ng appeal dito kay Facebook. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.